Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating sisimulan ng ating nobenaryo para sa paglitan natin sa pagpapakasakit ng ating patron si San Juan Bautista. Sa araw ding ito'y ating ginugunita si San Bernardo ng Clairvaux, isang abad at pantas ng simbahan. Siya po'y mula sa bansang Pransya at nagmula sa isang mayamang pamilya. Dumating sa kanyang buhay na tinugon niya ang panawagan ng Panginoon kung kaya't iniwan niya ang kanyang pamilya, maging ang kanyang kayamanan. At siya po'y pumasok sa isang monasteryo ng Cistercian kasama ang ilang mga kaibigan at yung ilan niyang mga kapatid na lalaki. Sa kanyang pananatili doon ay lalo niya napalalim ang kanyang pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon. Hanggang sa ang monasteryo ito ay lumago ng lumago kung kahit kinakailangan nilang magbukas pa ng ibang monasteryo, particular po sa Clairvaux, na kung saan itinaging sentro ng kanilang buhay bilang mga monghe. Si San Bernardo po ay nakilala sa kanyang karunungan at noong panahon iyon ay laganap ang mga maling katuruan sa tungkol sa ating pananampalataya at siya ang naging instrumento ng ating Santo Papa upang ipaglaban at ituro ang pananampalatayang Kristiyano sa mga tao. Sa loob ng mahabang panahon ito ang ginawa niya. Halos buong Europa ay kanyang nalibot upang itama ang mga pagkakamali. Hanggang sa uling bahagi ng kanyang buhay ay ninais niya na bumalik muli sa una niyang minahal ang buhay ng isang abad. Kung kaya siya ay bumalik sa kanyang monasteryo at doon ay nanatili hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Si San Bernardo ng Clairvaux tinuturing na huling church father ng ating inang simbahan. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan,
at sa pagkadarang sa liwanag na ito, ang abati si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, paglabin mo rin ang diwa namin sa lubos sa pagtahak sa landas na dapat tuluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaniningan ng Diyos ng Israel. Parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaniningang yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko ng wasaki ng Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kebar. Ako'y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong buong ang templo'y punong-puno ng kaniningan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono, at ito ang tutuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya ay nagiging payapa, kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpapangaral sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos ang ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit di daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawid sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upong pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila ng sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat isang inyong guro at yung lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat isang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat isang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Sa panahon po ngayon ay uso tinatawag nating restoration. Sa mga nag-aalaga po ng poon, pamilyar yan sa natawag na restoration, kung saan isang poon na maring antigo o yung matagal na, dahil nga sa sobrang tagal ng panahon na lumipas, ay medyo nababago na ang kanyang itsura, kaya ang ginagawa dyan ay i-restore. Hindi babaguhin yung itsura, kundi i-restore upang makita muli yung dating ganda at itsura ng poon. Maski naman po sa mga bahay, iba po yung pag sabi nating renovation, sa restoration, pag renovation, maraming mga binabago, nire-renovate. Pero pag sinabi nating restoration, ay inaayos muli yung matandang bahay upang makita muli yung kagandahan nito dati. Para mas ma-appreciate natin yung tunay na ganda ng isang bahay. So yan yung natawag nating restoration. Kaya mga kapatid, ang mga pagbasa natin sa araw na ito ay nakasentro rin sa tinatawag nating restoration. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay ating natunghayan dito muli ang isang pangitain. Kahapon, ang napakinggan natin mula kay Ezekiel ay yung mga kalansay na nabuhay muli, kung saan ay binigyang buhay ito muli ng Diyos. At ngayon, sa pagkapatuloy po ng ating pakikinig at pagninilay sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay ating natunghayan dito yung restoration ng bayan ng Israel. At ito sa pamamagitan ng pananahan muli ng Diyos sa templo. Iyon yung nilalarawan ng nakita ni Ezekiel, kung saan ay nahayag ang kanindigan ng Diyos sa loob ng templo ng Jerusalem. Dahil kung babalik ka ng ilang mga siglo sa lumang tipan, ay nawala ang kanindigan, ang presensya ng Diyos sa templo. Ngayon, bumabalik na muli. At ang pangako dito ng Diyos, hindi na ang mga namumuno, ang mga halaga sa bayan ng Israel, hindi na mga Hudyo, hindi na mga hari, ang mamamahala, kundi mismo ang Diyos na ang mga halaga at mamamahala sa bayan ng
Israel. Bakit? Kasi nakita dito yung flaws, yung kahinaan ng mga namuno na itinalaga ng Diyos. Pero ngayon, nais ang Diyos na mapanumbalik ang dignidad, ang kadakilaan, hindi lang ng bayan, kundi ng bawat isang Hudyo na naligaw ng landas dulot ng kanilang pagkakasala. At yan din mga kapatid ang siyang isinasaad sa ating Ebanghelyo, na kung saan ang babala ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya, pakinggan ang tinuturo ng mga Eskriba at Pariseo. Kasi sila po yung tinalaga upang magturo at ipaliwanag ang kautusan ni Moises. Kaya kinikilala ni Jesus yung gampaning mahalaga ng mga Eskriba at Pariseo sa lipunan ng mga Hudyo. Mahalaga ito. Pero ano naging babala ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya? Huwag nilang tutularan ang kanilang ginagawa. Pakikinggan nila ang kanilang itinuturo, pero huwag nilang tutularan ang kanilang ginagawa. Dahil ito'y taliwas sa pinapahayag nila, ito'y taliwas sa kanilang itinuturo. Nais ng Diyos na muli mapanumbalik, ma-restore sa mga tao yung tunay na kahulugan kung bakit nandyan ang kautusan, kung bakit patuloy silang ginagabayan, at bakit upang manumbalik sila sa Diyos. Upang mapanumbalik sila sa Diyos. Kasi nangyayari po ng panahong iyon, at paring magpangkay nangyayari sila sa simbahan, maging sa ating gobyerno, yung bang we always seek honor, we always seek greatness, we always seek popularity. Yun ang madalas na nangingibabaw sa ating mga tao, yung maging dakila, yung kilalanin ng iba. Pero nung pinapaalala sa ating ngayon ng Diyos, hindi yan ang dapat na maging sentro ng ating buhay, kundi ang ano. Dahil nga ito'y pagpapanumbalik natin sa Diyos, we try to reflect God in our lives. Ng Diyos ang makita sa atin, ang Diyos ang manguna sa bawat isa sa atin. Kasi nga, nandun yung pananahan ng Diyos. Kung sa lumang tipan, sa templo ng Jerusalem nananahan ng Diyos, sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay nananahan din sa bawat isa sa atin. Kung kaya dapat na isinasalamin natin ang kalooban ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos. Sabi nga, hindi tayo nasa simbahan para mag-shine, kundi nandito tayo sa simbahan upang papagningningin ang katauhan ng ating Panginoon. Hindi ba yan naman ang naging gampanin, misyon ng ating patrong si San Juan Bautista? Ang ituro si Jesus sa mga tao. Ang akayin ang mga tao palapit sa ating Panginoon. Yan ang dapat na mapaalala parati sa atin, na tayo bilang pinananahanan ng Diyos ay maging instrumento upang makapag-akay, makapagdala ng mga tao, lalo tigit yung mga nakakalimot, lalo tigit yung mga naliligaw ng landas, pabalik sa ating Panginoon. Mapanumbalik tayo
sa Diyos, mapanumbalik ang ating dignidad, ang ating karangalan bilang mga anak ng Diyos. Nawa mga kapatid, sa unang araw ng ating nobenaryo, na dahil sa ginawa ni San Juan Bautista na ituro ang Mesiyas, ituro ang katotohanan na naging mitsa ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, pagsumikapan natin na buksan ang templo ng ating mga puso, ng ating kaluluwa para sa ating Panginoon. Patayaan natin siyang manahan sa atin at sa kanyang pananahan sa atin, mapanumbalik ang karangalan natin, hindi lang bilang kanyang mga alagad, kundi bilang mga anak ng Diyos. Nang tanging na naisi lamang natin, ma-reflect, maserbi sa ating buhay, ang kanyang kabutihan, ang kanyang habag, ang kanyang kabanalan. Amen. Mayroon tayong isang ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ating itutugon, basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matiyagas sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataan na nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang salita ng Diyos naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pag-aani ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat at intensyon ng ating mga tagapagtaguyod sa karangalan ng ating patron, si San Juan Bautista, Sinaida Reyes, Marivic Carlos, Helen Becerral, Leti Becerral, Flor Toma Cruz, Ruth Negado, Mina Enriquez, Risa de la Cruz, Lilia Lacson, Ningning Manuel, Rose Ramos, Pasita de Guia, Grace Sebastian, Rosalia Isip, Anita Flores, Daisy Vicente, Olive Roque, Jennifer De Jesus, Manda Cruz, Alice Libaw, Early Libaw, Angela Recto, Pina Bayan, Rosa Valencia, Rosie Carpio, Malu de Guzman, Geraldine Arceo, Tita Enriquez, Josie Estrella, Linda Dasal, Net Lucas, Josephine Serrano, Carolina Bantigue, Lisa de la Cruz, Mar Sebastian, Siring Arellano, Maria Bundok, Gina Teodoro, Erica Prudencio, Princess Libaw, Sinaida Carpio, Melda Cervantes, Baby Cruz Jr., Pasita Cruz, Lani Reyes, Rosing Panganiban, Nena Arbas, Linda Roque, Lily Lopez, Early Cortez, Aniano Alvarez, Willie Atenta, Vicente Velasco, Agapito Felipe, Peping Inco, Tony Lizarondo, Lourdes Francisco, Rodrigo de la Cruz, Ami Robles, Jeneline Cruz at Carla Santiago, Nicole Carpio, Rosa de Dios, at yun din sila Mel Dichoson at Donalyn
Sardinia. Kaya isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Monina Cornista para sa natatayang kaibigan ni na Josephine Bardos at pamilya Reyes, para kay Tomas Charlie Wenston na nagdiriwan ng kanyang karawan. Patuloy natin dalangin ng pagbuti ng kalusugan at maagang pagaling tina Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes, Annabel Bondok, Gloria Santos, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Imelda, Roberto, Agapita, Leon, Eduardo, Priscilla, Emilio Mamerto Sr., Salome Apolinal, Alfredo, at Mamerta. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yung mga hindi pa nakarinig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kailangan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong gunigunita namin ng abad na si San Bernardo, na sa salita at gawa ay nagsikap pagkasunduin ng simbahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwa sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sa masaksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at para mahayag sa
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idinis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Bernard ng Clairvaux at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa namin ang pagpupuri sa karanakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at iliwas lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat
iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayon. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Please be with you po. Dona nobis pace, dona nobis pace. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanaya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at miningithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kayong napagsunod na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwan ng paglita kay San Bernardo. Maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa
at tinuruan ng kanyang mga tagubilin, ay maging masidhing pangingibig sa iyong salitang nagkatabang tao na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Humayo natin pahayag, kanyang kakalingat lakas, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.